Dati, napakarami akong kakilala na nanganak sa clinic or mga hospital ng ating gobyerno. At halos zero ang bills nila or halos wala talaga silang binayaran. Kaya tumatak sa isip natin na napakaganda ang PhilHealth, lalo na nung wala pa tayong kamalayan tungkol dito. Pero dahil nga sa lumalalang korupsyon dito at sa hindi pagpayag ng PhilHealth na maging automated sila, ay iminumungkahi ng dating spokesperson na dapat itigil na muna ang pagbabayad ng PhilHealth contribution. Kaya nga po dati gusto kong buwagin talaga yung PhilHealth na yan eh. Kasi ang frame of mind nila, insurance pa rin sila na gusto nilang kumita. Hindi po. Hindi na po kay insurance company. Ang universal healthcare, yan po ay pagtugon sa obligasyon ng Estado na bigyan ng mabuting kalusugan ng mga mamamayan bilang karapatang pantao. So dapat po walang savings yan, walang kita, lahat binibigay sa libreng paggamot at libreng gamot. Kapag nagkaroon ng kita ang PhilHealth, ibig sabihin, hindi nito ginagawa ng tama ang trabaho niya. Dahil dapat wala ni isang sentimong natitira dyan, dapat lahat napupunta sa benepisyo ng taong bayan. At dahil sangkatutak naman ang nawawala rin sa korupsyon, hanggang hindi pa rin nag-automate ang PhilHealth, siguro dapat wag muna natin pagtuloy nga ang kontribusyon. Yan yung para mapaalala sa mga PhilHealth, alam namin na matindi ang korupsyon nyo dyan at habang hindi kayo gumagawa ng papamaraan para mabawasan ang korupsyon, alam natin hindi mawawala yan, no? Pero at least mabawasan lang sa pamamagitan ng automation, dapat tigil muna ang contribution. Kung matatandaan nyo ay pinahirapan din ng PhilHealth ang mga OFW sa pamamagitan ng pagre-require nito na magbayad daw tayo ng 3% ng ating kabuuang sweldo bago kayo makakuha ng OEC. And take note guys, 3% nga kada buwan sa buong salary nyo, pero isang buong taon ang ipapabayad sa inyo. Base na rin sa mga OFW na naka-experience nito. Nagtaka nga rin ako guys dahil may mga nag-share sa akin ng mga OFW noon na nagbayad or pinagbayad daw sila ng more than 30,000 pesos na PhilHealth contribution bago sila nabigyan ng OEC. Hindi makatarungan ito guys dahil unang-una hindi naman nagagamit ng mga OFW ang PhilHealth kapag nagkakasakit sa ibang bansa. Kahit noon guys ay may experience din ako or worst experience sa PhilHealth. Nung nagkasakit yung nanay ko na dinala sa hospital. At sinabi ko na gamitin yung PhilHealth ko para mabawasan yung bills. Pero ang sabi sa hospital guys ay dapat daw nandoon ako. So ano yung use ng PhilHealth para sa ating mga OFW kung hindi rin ito magagamit ng pamilya natin sa Pilipinas? Kaya nga tayong mga OFW ang punteriya noon ng PhilHealth dahil hindi natin basta-basta ito magagamit. Kaya simula noon guys ay kumuha na lang ako ng personal life and health insurance sa Sun Life. Hindi na ako naguhulog sa PhilHealth ko. At sa dami din ng mga OFW na nagre-reklamo sa pagre-require ng PhilHealth contribution para makakuha ng OEC, ay binasura ito. So, hindi na requirements ang PhilHealth contribution para makakuha kayo ng OEC. Voluntary na lang ang paghuhulog dito. Pero nga, dahil nga sa mga maanomalya at hindi sapat na benepisyo ng PhilHealth para sa mga tao, lalong-lalo na sa mga OFW, ilang mambabatas din ang gusto ipatigil ang paghuhulog sa PhilHealth contribution. Panoorin nyo ito. Pinasususpindi ng isang mambabatas ang pangongolekta ng PhilHealth contribution. Sobra naman daw kasi ang pondo ng ahensya pero baon sa utang. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kinuwestiyon sa Kamara ang umano'y hindi maayos na paggugol ng pondo ng PhilHealth. Lumabas kasi sa pagdinig na may 68 billion pesos na net income hanggang nitong Hulyo ang PhilHealth. Meron din silang 460 billion pesos na investable funds. Sa laki ng pondo, nakapagtatakang hindi pa rin mabayad-bayaran ng ahensya ang utang nito sa mga ospital na lumobo na sa 27 bilyong piso dahil sa hindi umano'y maayos na paggastos. Suwestyon ni House Appropriations Panel Senior Vice Chair at Marikina Representative Stella Kimbo. Pwede ba munang isuspend ang pagkolekta ng PhilHealth premiums mula sa aming mga workers? Again, until such time that you show proof that you can effectively spend your funds. Giit ni Kimbo, mukhang mas mabuti pang ilaan na lang ng mga manggagawa ang kanilang kontribusyon sa isang Private Health Maintenance Organization o HMO na mas marami pa raw ang benepisyo kaysa sa PhilHealth. Medicard VIP plan. Ito po mga kasama. Outpatient consultation, 5. Outpatient labs, diagnostics, may kasamang dental coverage, may kasamang free consultations, may kasama pong dreaded
disease limit. May kasama pa pong free diamond peel at yoga classes. Sa ngayon po, malamang hindi niya po ito nakukuha mula sa PhilHealth. Hindi naman direktang sinagot ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. kung magagawa nga bang suspendihin ang pagkolekta ng kontribusyon. Pero pwede naman daw babaan na lang ang buwan ng premium o kaya naman ay dagdagan ang benefit packages. Pero yan ay kung... When the reserve fund, which is currently at 336, reaches 470, that's based on the computation of our actuary. Pero hindi yan umubra kay Kimbo. You've been promising better benefit packages since you created PhilHealth in 1995 at hanggang ngayon wala pa rin po. So ayun guys, dapat lagi tayong maging updated sa mga nangyayari sa ating gobyerno. At dapat ang mga binabayad natin ay makakasiguro na mapupunta sa atin. So sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.